Sa ilalim ng madilim na langit sa isang lumang daan na halos hindi na madaanan, may isang sasakyan ang dahan-dahang lumulusong patungo sa isang liblib na baryo sa Negros. Ang makina nito'y humuhuni sa tahimik na gabi, tanging tunog ng mga kuliglig at kaluskos sa kakahuyan ang pumupuno sa paligid. Sa loob ng sasakyan, isang mag-asawang may halong kaba at pananabik ang tahimik na nagmamasid sa kanilang dinadaanan. Si Mario at Lisa, parehong lumaki sa lungsod, ay sanay sa ingay at liwanag ng kabihasnan. Ngunit ngayon, habang papalapit sila sa baryong halos hindi na itala sa mapa, ramdam nila ang panlalamig ng hangin at ang bigat ng katahimikan. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa paligid. Parang may matang nagmamasid mula sa dilim. Hindi ito ang unang beses na nakarating sila sa ganitong lugar, ngunit iba ang pakiramdam nila ngayon. Sigurado ka bang dito iyon? Tanong ni Lisa. Pilit pinakakalma ang sarili. Oo, sabi ni tatay, may lumang bahay dito na pwede nating tuluyan. Sagot ni Mario, bagamat halata sa tinig niya ang pag-aalinlangan. Ang dahilan ng kanilang pagpunta, isang lumang bahay na ipinamana kay Mario ng kanyang lolo. Matagal na nilang pinapangarap ang buhay sa probinsya, malayo sa stress ng lungsod, malapit sa kalikasan. Ngunit hindi nila inasahan na ang baryong ito ay may dalang misteryong matagal nang bumabalot sa mga nakatira rito. Habang tinatahak nila ang maputik na daan, napansin nilang wala ni isang ilaw mula sa mga bahay na nadadaanan nila. Dati, ang mga baryo ay may simpleng liwanag mula sa mga lampara o kandila, pero dito, wala. Tanging buwan at alitaptap lang ang nagbibigay liwanag sa madilim na lansangan. Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa gilid ng daan, nakatitig sa kanila na parang may gustong sabihin. Nang tumapat ang ilaw ng sasakyan sa kanyang mukha, lumitaw ang malalim na kulubot sa kanyang balat at ang tila balisang tingin sa kanila. Itinigil ni Mario ang sasakyan at ibinaba ang bintana. Magandang gabi ho, Manong, bati niya. Dito ho ba ang daan papunta sa bahay ng mga De La Cruz? Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit ito ng bahagya, sapat para makita nila ang tila pag-aalala sa kanyang mga mata. Umalis na kayo dito bago mahuli ang lahat. Mahina ngunit mariing sabi nito. Nagkatinginan sina Mario at Lisa. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda, ngunit ramdam nila ang bigat ng babala nito. Bakit ho? Tanong ni Lisa, hindi mapigilan ang kaba. Huminga ng malalim ang matanda at lumingon sa madilim na kagubatan sa gilid ng daan. May mga nilalang dito na hindi ninyo gustong makasalamuha, bulong niya. Lalo na kung hindi kayo taga rito. Isang malamig na hangin ang biglang humampas sa sasakyan. Napalunok si Mario at mabilis na nagpasalamat sa matanda bago muling pinaandar ang sasakyan. Ngunit habang palayo sila, hindi mawala sa isip nila ang sinabi nito. Ano ang ibig niyang sabihin? Totoo kaya ang mga kwentong aswang na matagal nang bumabalot sa baryong ito? At kung totoo, nakagawa na ba sila ng isang pagkakamaling hindi na nila matatakasan? Habang patuloy na binabaybay ni na Mario at Lisa ang madilim na daan, hindi mawala sa isip nila ang babala ng matanda. Tahimik silang dalawa, kapwa ni nenerbiyos pero pinipilit huwag ipahalata. Ang ingay ng makina ng sasakyan ay parang nagiging mas malakas sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng baryo. Siguro, gusto lang tayong takutin, mahinang sabi ni Mario, bagamat hindi rin siya sigurado sa sarili niyang sinabi. Pero parang totoo yung takot niya, no? Sagot ni Lisa, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Baka naman may masamang nangyari dito dati. Hindi na sumagot si Mario. Napansin niyang palapit na sila sa bahay na hinahanap nila. Mula sa labas, lumang-luma na ito. Ang mga pader ay may mga bitak at ang bubong ay may ilang bahagi ng butas. Pero kahit na anong gulang ng bahay, may isang bagay na hindi nila maintindihan. Bakit parang may kung anong presensya na bumabalot dito? Parang may isang matang hindi sila tinatantanan. Pumarada si Mario at bumaba ng sasakyan. Kasunod si Lisa na nag-aalangan pang lumapit. Inilibot nila ang paningin sa paligid. Wala ni isang bahay ang malapit sa kanila. Ang baryo ay tila malayo pa sa kinaroroonan nila at tanging ang bahay na ito ang nakatayo sa gitna ng malalaking puno. Pagpasok nila, naamoy nila agad ang luma at maalikabok na hangin. Ang loob ng bahay ay puno ng gamit na tila hindi na ginalaw ng maraming taon. May lumang aparador, isang sirang mesa at mga larawan sa dingding
na halos hindi na makita ang mukha ng mga nasa larawan dahil sa kupas na kulay. Habang si Mario ay nag-iinspeksyon sa paligid, napansin ni Lisa ang isang lumang kahon sa ilalim ng mesa. Marahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob nito may ilang sulat na nakalagay sa dilaw na papel, halatang lumana. Isa sa mga sulat ay may nakasulat na, "Huwag lumabas sa gabi." Napalunok siya. "Mario, tingnan mo to." Lumapit si Mario at kinuha ang sulat. Nang bubuksan na niya ang isa pang liham, biglang may pumalahaw na sigaw mula sa labas. Isang sigaw na hindi nila maintindihan kung tao o hayop. Nanginginig na napatingin sila sa bintana. Sa dilim may gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Malalaki ang anino, mabilis ang kilos. Hindi alam ni Mario kung takot lang ang nararamdaman niya o kung totoo nga ang kanyang nakikita. Isa lang ang sigurado, hindi sila nag-iisa. Napaatras si Lisa habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Mario. Pareho silang hindi makagalaw, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa madilim na kakahuyan sa labas ng bahay. Muli, narinig nila ang kaluskos. Mas malapit na ngayon, mas malinaw. Hindi ito basta tunog ng hangin o ng mga sanga na kumakaluskos sa lupa. Parang may mabigat na yapak, parang may isang nilalang na hindi dapat naroon. Mario, bulong ni Lisa, nanginginig ang boses. "Huwag kang maingay," sagot ni Mario. Pilit pinakakalma ang sarili. Maingat siyang sumilip sa bintana, ngunit wala siyang makita maliban sa patuloy na paggalaw ng mga anino sa pagitan ng mga puno. Biglang tumunog ang pinto sa likuran ng bahay, isang malakas na kalabog na parang may gustong pumasok. Napaatras si Mario, agad na niyakap si Lisa. Ang pintig ng kanilang mga puso ay bumilis at para bang lumiliit ang espasyo sa paligid nila. "May tao ba dito?" Sigaw ni Mario, pilit na pinapalakas ang loob. Walang sumagot, pero ang pintuan unti-unting gumagalaw. Nagkatinginan silang mag-asawa at sa isang iglap, biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Pakiramdam ni Lisa, may presensya sa paligid. Hindi nila nakikita, pero ramdam nila. Sa sulok ng kanyang mata, tila may aninong dumaan sa dilim. Muli, bumalik sa isip niya ang sulat na nakita niya kanina. "Huwag lumabas sa gabi." Hindi pa man lumalabas ng bahay, pakiramdam niya'y napapalibutan na sila. Pero ang tanong, ano ang naghihintay sa kanila sa labas? Tumitibok ng malakas ang puso ni Lisa habang pilit niyang nilalabanan ng takot. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Mario nang hawakan siya nito. Alam niyang kahit nagtatapang-tapangan ng asawa, pareho lang silang hindi sigurado kung ano ang dapat gawin. Sa labas ng bahay lumalakas ang mga yapak. Hindi ito basta tunog ng isang tao. Para bang mas mabigat, mas malaki, at mas mabilis ang kilos. Parang may maraming paa na gumagalaw ng sabay. Muli tumama ang isang malakas na kalabog sa dingding, kasabay ng tila pagkamot ng matatalas na kuko sa kahoy. "Lisa, kailangan nating umalis," bulong ni Mario, halos hindi makalunok. "Papaano?" Mahina ngunit nagpapanik ng tanong ni Lisa. "Hindi natin alam kung anong nasa labas." Napatingin sila sa bintana. Sa kaunting liwanag ng buwan, may aninong gumalaw. Hindi ito hugis tao. Mahaba ang mga braso at ang ulo ay tila may matulis na hugis. Nang mapansin nilang dahan-dahan itong lumilingon sa direksyon nila, agad silang napayuko, pigil ang hininga. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng bahay. Wala silang nagawa kundi mapaatras, napapikit si Lisa habang mahigpit na nakakapit kay Mario. Isang malamig na hangin ang dumaloy sa loob ng bahay at kasabay nito ang isang mahinang tunog. Parang bulong na hindi nila maintindihan. Mario, nanginginig ngunit determinado, dahan-dahang lumapit sa pinto habang nakahawak sa isang kahoy na upuan. Kahit alam niyang wala itong laban kung sakaling may sumalakay. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matalim na tunog ng paggasgas sa bubong ang pumuno sa paligid. Napatingala sila. May isang bagay na nasa itaas ng bahay. At hindi lang ito basta nakatingin. Kumakapit ito, parang hinihintay silang lumabas. Kumakabog ang dibdib ni Mario habang nakatitig sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng kung anuman ang nasa bubong. Kada galaw nito, umuugong ang lumang kahoy. Parang anumang sandali ay bibigay ito. Niyakap ni Lisa ang sarili. Pilit na iniisip kung paano sila makakatakas. Sa labas, lalong lumakas ang hangin, tila may nagbabadyang unos. Ngunit sa halip na ulan, ang naririnig nila ay mahihinang bulong, bumubulong sa wikang hindi nila maunawaan.
Para bang hindi lang isa, kundi maraming tinig ang umiikot sa paligid ng bahay. Mario, ano to? Halos pabulong na tanong ni Lisa, nanginginig ang labi. Hindi siya sumagot. Hindi niya rin alam. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito normal. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang bumagsak ang isang bahagi ng bubong. Napasigaw si Lisa habang napaatras si Mario. Sa gitna ng alikabok at anino, nakita nila ang isang kamay. Hindi ordinaryong kamay, mahaba ang daliri at matutulis ang kuko. Mabilis itong gumalaw, pilit na kinakapa ang loob ng bahay. Sa gulat, kinuha ni Mario ang lumang upuan at buong lakas na hinampas ito sa kamay. Napaatras ang nilalang, pero sa halip na umalis, narinig nilang parang lalo itong nagalit. Maya-maya, isang malakas na pagkalabog ang umalingawngaw. Hindi na lang sa bubong, mula na ito sa lahat ng bahagi ng bahay. Para bang hindi lang iisa ang nasa paligid nila, kundi marami. Lisa, halos hindi na makahinga sa takot, hinila si Mario. Kailangan nating tumakbo. Pero bago pa sila makagalaw, bumukas ang pinto. At sa pintuan, nakatayo ang matandang lalaking nasalubong nila kanina. Pero iba na siya ngayon. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata, hindi na mukhang mata ng isang tao. Hindi na kayo makakaalis, bulong nito, habang dahan-dahang lumalapit. Kumakabog ang dibdib ni Mario habang nakatitig sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng kung anuman ang nasa bubong. Kada galaw nito, umuugong ang lumang kahoy, parang anumang sandali ay bibigay ito. Niyakap ni Lisa ang sarili, pilit na iniisip kung paano sila makakatakas. Sa labas, lalong lumakas ang hangin, tila may nagbabadyang unos. Ngunit sa halip na ulan, ang naririnig nila ay mahihinang bulong, bumubulong sa wikang hindi nila maunawaan. Para bang hindi lang isa, kundi maraming tinig ang umiikot sa paligid ng bahay. Mario, ano to? Halos pabulong na tanong ni Lisa, nanginginig ang labi. Hindi siya sumagot, hindi niya rin alam. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito normal. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang bumagsak ang isang bahagi ng bubong. Napasigaw si Lisa habang napaatras si Mario. Sa gitna ng alikabok at anino, nakita nila ang isang kamay, hindi ordinaryong kamay, mahaba ang daliri at matutulis ang kuko. Mabilis itong gumalaw, pilit na kinakapa ang loob ng bahay. Sa gulat, kinuha ni Mario ang lumang upuan at buong lakas na hinampas ito sa kamay. Napaatras ang nilalang, pero sa halip na umalis, narinig nilang parang lalo itong nagalit. Maya-maya, isang malakas na pagkalabog ang umalingawngaw. Hindi na lang sa bubong, mula na ito sa lahat ng bahagi ng bahay. Para bang hindi lang iisa ang nasa paligid nila, kundi marami. Lisa, halos hindi na makahinga sa takot, hinila si Mario. Kailangan nating tumakbo. Pero bago pa sila makagalaw, bumukas ang pinto. At sa pintuan, nakatayo ang matandang lalaking nasalubong nila kanina. Pero iba na siya ngayon. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata. Hindi na mukhang mata ng isang tao. Hindi na kayo makakaalis, bulong nito, habang dahan-dahang lumalapit. Napaatras sina Mario at Lisa. Halos hindi makapaniwala sa nakikita nila. Ang matandang lalaki na kanina lang ay nagbabala sa kanila, ngayon ay nakatayo sa harapan nila na parang ibang tao o ibang nilalang. Ang kanyang balat ay parang tuyong kahoy at ang kanyang mga mata, walang puti, puro itim. Hindi na kayo makakaalis. Ulit nito, mas madinang boses. Nanginginig si Lisa habang pilit na hinahanap ang kamay ni Mario. Ano ka? Halos pabulong niyang tanong. Ngunit bago pa sumagot ang matanda, isang malakas na kalabog ulit ang yumanig sa bubong. Napatingala sila, ang nilalang sa itaas ay gumagalaw, mabilis at mabigat ang bawat hakbang. At pagkatapos, biglang katahimikan. Humigpit ang hawak ni Mario kay Lisa. Hindi niya alam kung dapat ba silang huminga ng maluwag o mas matakot. Pero hindi niya na kailangang maghintay ng matagal para malaman. Mula sa itaas, bumagsak ang isang bagay sa gitna ng sahig. Isang malaking anino na agad nilang nakita sa lumang kahoy na sahig. Napaatras sila. Ang matanda na kanina ay may kumpiyansa sa kanyang tindig, biglang nanlaki ang mga mata. Hindi, dapat wala ka na rito, mahinang sabi ng matanda, bahagyang umatras. At sa isang iglap mula sa anino ay lumitaw ang isang nilalang. Matangkad, may mahahabang braso at mapuputla ang mata. Hindi ito tulad ng matandang lalaki,
kundi mas kakaiba, mas mapanganib. Nagkatinginan si Mario at Lisa. Ito na ang pagkakataon nilang makatakas. Sinamantala nila ang pagkagulat ng matanda at buong lakas na hinila ni Mario si Lisa palabas ng bahay. Tumakbo sila nang hindi lumilingon habang sa loob narinig nilang nagsimulang magsigawan ng dalawang nilalang. Habang tumatakbo sa madilim na daan, habol hininga silang dalawa. Hindi nila alam kung ligtas na sila, pero isa lang ang sigurado, hindi na sila babalik. Nang marating nila ang sasakyan, mabilis silang sumakay. Pero bago pa umandar si Mario, sa gilid ng kanyang mata, sa malayo, nakita niyang may isang anino sa kakahuyan. Hindi gumagalaw, pero nakatitig sa kanila. At saka siya napaisip, kung hindi lang isa ang nilalang sa bahay, ilan pa kaya ang nasa baryong ito? Hingal na hingal si Mario habang pinipilit paandarin ang sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero sa wakas, umandar ang makina. Agad niyang inapakan ang gas at humarurot sila palayo sa bahay. Sa likod lumalabo na ang anyo ng lumang bahay sa dilim, pero alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Si Lisa, tahimik sa tabi niya, yakap ang sarili habang pinipilit, pakalmahin ang mabilis na paghinga. Pakiramdam niya, kahit pa nakaalis na sila, may kung anong hindi nakikita ang sumusunod sa kanila. Napalingon siya sa likuran pero tanging ang madilim na daan at ang kakahuyan lang ang nandoon. Wala nang anino, wala nang ingay, pero bakit parang hindi pa rin siya mapanatag? Mario, sigurado ka bang wala nang sumusunod sa atin? Mahinang tanong niya. Hindi agad nakasagot si Mario. Ayaw niyang palakihin ang takot ng asawa, pero ramdam din niya ang malamig na pakiramdam sa loob ng sasakyan. Parang may mga matang nakatingin pa rin sa kanila, kahit wala silang makita. Pagdating nila sa kalsadang papalabas ng baryo, may nakita silang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno, malayo sa bahay na pinanggalingan nila. Nang madaanan nila ito, biglang tumingin ito diretso kay Mario. Isang titig na parabang may gustong ipaalala sa kanya. Napalunok siya at bahagyang bumagal ang takbo. Ipagdasal niyo na hindi na kayo balikan. Mahinang sabi ng matanda, hindi inaalis ang tingin sa kanila. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin noon, pero hindi na sila naghintay para alamin pa. Mas binilisan ni Mario ang takbo ng sasakyan at hindi na sila lumingon. Pagkarating sa bayan, saka lang sila tuluyang nakahinga ng maluwag. Pero kahit malayo na sila, hindi nila maalis sa isip ang nangyari. Ano ba talaga ang nasa loob ng bahay na yon? Ano ang koneksyon ng matandang lalaki sa mga nilalang na nakita nila? At higit sa lahat, totoo bang nakatakas na sila o may bahagi ng baryong iyon ang sumama sa kanila pauwi? Habang nakatanaw si Lisa sa labas ng bintana, isang malamig na hangin ang dumaan. Nagtayuan ang kanyang balahibo. Sa likod ng isipan niya, isang tanong ang hindi niya kayang sagutin. Gaano kalayo ang pwedeng marating ng mga nilalang na naiwan nila sa baryo?